Pangatlong pananaw sa globalisasyon. May anim na wave o epoch o panahon na siyang binigyang diin ni Terborn, 2005. Ang globalisasyon daw ay hindi bago. Ito ay matagal ng proseso na paulit-ulit na lumalabas sa iba't ibang epoch, yugto o panahon na o alon ng kasaysayan. Globalisasyon daw ay may kasaysayan. Dili siya ang kinalabasan sa kontemporaryong panahon, kundi bahagi ng mahabang pag-unlad ng ugnayang pandaigdig. Una na ay ang relihiyon. Paglaganap o pagkalat ng relihiyon, Kristyanismo, Islam at Budismo. Pangalawa, empire. Ito ang pananakop ng mga Europeo, kolonisasyon at imperialismo. Nag-globalize ang mundo dahil sa pananakop ng mga Europeo. Pangatlo, nation states. Digmaan sa pagitan ng mga bansa sa Europa. Pag-usbong ng mga bansa bilang batayan ng identidad. So, when we say bilang batayan ng identidad, ito ay proseso kung saan ang mga tao ay nagkakaroon ng pagkakaisa at pagkakakilanlan batay sa kanilang nasyonalidad o bansang pinanggalingan. So, paano sa nag-globalize ang mundo? Sa pamamagitan ng ugnayan ng mga bansa. Pang-apat, labor and migration. Rurok ng imperialismong kanluranin. Malawakang paglipat ng mga tao para sa trabaho. So when we say rurok ng imperialismong kanluranin, pinakamataas na antas ng pananakop at pagpapalawak. So paano sa nag-globalize ang mundo? Sa pamamagitan ng paggalaw ng tao at paghanap ng trabaho, paggawa at pananakop. Ay ang post-World War II. Pagkakahati ng daigdig sa dalawang puwersang ideolohikal, partikular ang komunismo at kapitalismo. Now, when we say komunismo, we are talking about pantay-pantay ang lahat. Walang nagmamay-ari ng higit sa iba, meaning pantay sila. Now, ang kapitalismo is the opposite. So, ang layunin ay kumita ng pera sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga produkto, serbisyo, at ang mga tao ay pwedeng magmay-ari ng iba't ibang bagay. So, when we say ideological, meaning indirect na war. Kung indirect na war, ang opposite niya is direct war. So, ang direct war, manggod, is maglaban mismo mo. So, like, magpatiyanay mo, maggera mo, magpusil-pusil. And, ang indirect war, meaning, hindi sila literal na nag-away yun. Nag-indirect sila, meaning, ang ginapasabot niya is, nagalaban sila, dili sa patay-patay, kundi sa yaman. So, nag-aalayan sila para murag competition sila kung kinsa ang mas taas, kung kinsa ang mas lamang. So, ang bansa sa komunismo is ang Soviet Union, ug ang kapitalismo is ang USA. Nag-globalize siya is tungod sa indirect war nila because ginagamit nila ang ibang bansa, ideolohiya o political influence at ekonomiya para doon magpaligsahan. Pwede rin alayan sa ibang bansa. Pang-anim at panghuli ay ang post-Cold War. So, diri nadaog na naig ang kapitalismo, kaya ito ay nagbigay daan sa mabilis na pagdaloy ng mga produkto, serbisyo, ideya, teknolohiya, at iba pa sa pangunguna ng United States. So, therefore, ang nahuman na, so nadaog na ang kapitalismo. And, mo ni ang nag-give way sa ato para sa mabilis na pagdaloy ng produkto, serbisyo, ideya, teknolohiya at iba pa.
So, ang United States na ang nangunguna. Summary time! So, sa pinakamadali gid na salita or pinakamas matandaan nimo is ang So, sa pangatlong pananaw ni Terborn is ang globalisasyon is mura siyag yugto. Na siya'y kasaysayan, yugto o alon. So, na siya'y anim. So, ang panguna is ang relihiyon. Meaning na nagkalat na ang relihiyon. Number 2 is ang empire. So, meaning ni pananakop na ni siya. Number 3 is ang nation states. So, diri na is kaila na or nanay pagkakakilanlan ang mga iba't ibang tao. Number 4 is ang labor and migration. So, tungod sa pananakop, kailangan na nila mangita o trabaho. So, dara sila nag-globalize sa pagbalhin. Ug sa rurok ng imperialismong kanluranin, so pinakamataas na antas ng pananakop. Number 5 is ang post-World War II. So, diri na is ang indirect na war. Number 6 is ang nanay na daog, which is ang USA or kapitalismo.